kabsat, hala. Nako po, Infinite Stream, naspak to. O, tuloy pa rin tayo sa ICC, mga kakabsat, no? Japanese na gustong palayain si Duterte, konsentidor daw, mga kakabsat. Konsentidor ng mga Hapon, involved sa comfort women issue. Nako po! Paktay tayo dito. Ibang klase na kasi Badcaster. Sige, Badcaster, pasok. Buenos dias, buenas tardes. Pasok, Sir Bad. Buenos dias, damas y caballeros. As we vlog yesterday, after 1 year na sa pagkakulong ni Duterte, ngayon lang meron, hindi naman world leader, kundi isang aktivista lang sa Japan ang nagsalita pabor kay Duterte. At itong taong ito ay kinoconsider ng mga DDS na panibagong hero nila. Kasi wala yung mga kapwa world leaders, lalo na si Xi Jinping, si Vladimir Putin. Sabi pa nila noon, invited daw si Duterte sa oath-taking ni Donald Trump. Samantala si President Marcos hindi. Nag-fake news na naman sila noon nung yung second inauguration ni Donald Trump. Hindi naman totoo yun. At walang sinabi si Donald Trump. Not a word na to save Duterte or to condemn yung action ng ICC. So, puro fake news sila. Pero at least, now, at last, by the way, happy Easter pala to everyone. To everyone na nakapag-mass tayo kanina. Dito lang, malapit sa atin. So, Easter Mass. And it's very spiritually rewarding Mass. And thank you to the priest, parang foreigner. Okay. So, sa ngayon, at least meron ng nagsalita sa United Nations pa naman na itong si Shunichi Fujiki, isang researcher at aktivista sa International Career Support Association. Itong far-right group sa Japan. Ito yung mga grupo na gusto na sumusuporta yung aksyon ng Japan at mga abuso ng mga Hapones during World War II. At later we will go there. Pero syempre just to show you na totoo naman in fairness, pero hindi naman ito world leader. Hindi naman ito si Macron, hindi naman ito si Starmer ng Britain, si Macron ng France, pero at least meron isa na split print na puwera sa mga DDS na nakita na dapat palayain si Duterte. So i-play na lang natin ito in the interest of fairness. Baka sasabihin na naman na mga iba dyan na nagpe-fake news tayo. Ito sa UN, si Shunichi Fujiki. I stand here to denounce a great injustice. Rodrigo Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged trial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process and no local court. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global lobbies and protests in The Hague and throughout the world demands that interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times.
This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the non-statute guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Then I stand here to denounce. Ang galing talaga ang galing talaga ni George Vargas. Pumasok na rin yan sa utak ko. Kaya sabi ni George, malamang may japayuking asawa yan. Parang gano'n na nga, George. Kasi parang so sa mata ng mga DDS, in fact, dininay na natin na ni-reject na natin kahapon yung mga pinapakalat nila na dahil daw sa speech na ito sa United Nations Human Rights Commission, na although maliit na kwan naman ito, maliit na body diyan, social body lang kasi career kwan siya, head siya, researcher siya sa International Career Support Association. Career ito yung mga Japanese workers group ito. As we said earlier, he belongs to a far-right group. Yung far-right group, kumbaga sa Germany, mga neo-Nazis ito, sa Amerika, mga rednecks, na yung gusto nila maggera. Kasi may mga Hapon, kagaya ng experience ko sa Germany rin, criminal yung mag-worship ka o gumawa ka ng aktong ganon, or gumawa ka ng swastika. Kasi they don't want to go back to that situation again. Pero meron rin mga far-right na mga German na sinasabi, hindi, tama yan. Tama yung sinimulan natin, yung World War II. Kahit World War I, sila rin nagsimula. So, isa sila sa mga nagsimula. So, kumbaga, mga war freak ang mga ito. So, ganun ito. Si Junichi Fujiki. Sa Japan, mas kilala siya bilang konsentidor ng mga rapist ng mga Hapon. Ito yung grupo nila. Habang yung mga, sayang nga, ang dami na dito, dapat nabigyan niya ng war reparation Yung mga sinasabi nating comfort women. Yung mga babae noon, noong World War II, na ina-abduct ng mga Hapon, kinukulong, pagkatapos ginagawang comfort women or parausan ng mga Japanese soldiers. Agoy. Japanese soldiers, in short, mga rapists. So, all over Asia, na-occupy heavily ng Japan, Singapore, Cambodia, and many other places in Southeast Asia, marami mga organisasyon, pati gobyerno na gusto mag-apologize ang Japan. Pero they never did kasi kung mag-apologize sila, mga 200,000 ito, although konti na lang nabubuhay ngayon, they have to pay war reparation. So, Japan never really acknowledge, kumbaga dinideny ng Japan, hindi, walang katotohanan dyan. Pero dito sa atin, maraming comfort women ang lumantad at humingi ng tulong sa Philippine government and also the Japanese government. So, itong grupo nila Junichi Fujiki, sila yung sinasabi, hindi ito totoo, hindi ito nangyari. Walang ganyanan sa World War II. No such thing as comfort women, no such thing as may nabiktima ng 200,000 women, including thousands dito sa Pilipinas. 200,000 in the whole of Southeast Asia. At in fact, meron nga latest debate doon sa Davao at sa Japan, kung saan may lumabas na picture about video documentary about comfort women
At itong grupo ng habang meron mga tao na sumusuporta na dapat mag-sorry na ang Japan sa Shout mga out, Ryan comfort Iconese. women, mag-apologize na sa mga comfort women at magbayad ng war reparation, lumabas rin itong grupo ni Fujiki sa pagsabi, hindi totoo mayroong comfort women. Ha? Sabi niya, in fact, itong sabi dito sa isang article ito, basahin ko na lang sa Japan ito according dito sa article, sabi, for example, Shuniki Fujiki, who is among those suing Desaki, yung gumawa ng video, documentary about comfort women, kinasuhan nila. Sabi niya, at one point said in the documentary, sabi ni Fujiki, that feminism was started by ugly people. Aray. The kind of women to whom nobody would give the time of day. So ito daw yung mga nagko-complain, mga feminists, ganun. At saka yun, kasama ng mga Filipino comfort women, ito daw ay mga pangit na babae na hindi daw kahit tumingin naman or people na hindi naman ma-attract sa mga Japanese soldiers noong World War II kasi ugly daw. So ugly, biktima na ugly pa. Biktima na nga, sinisiraan pa niya. Sabi niya, these women's hearts and appearance were both disgusting. Yung puso at itsura daw, disgusting, nakakasuka. Yan. So ganyan yan si Fujiki na yan. Kumbaga, no wonder na ina-idolize niya si Duterte dahil alam naman natin si Duterte wala rin respeto sa kababaihan, di ba? Meron yun nag-hostage taking doon at na-rape yung French na madre. Sabi pa niya, nung nakita doon niya yung madre, ang ganda-ganda daw, parang itsura, parang si Virgin Mary daw, ganon. Sabi niya, binulong daw niya sa mga kasama niya. Sayang ito. Ito yung mga pagkakataon na sinasabi na dapat mauna muna si Mayor. Isipin mo yan, ganyan ang pag-iisip nila. Diba, nung last speech niya sa Hong Kong, bago siya na-aresto, bago siya kick out ni Xi Jinping, bago ni-reject yung political asylum application niya, sabi ni Duterte, tatagal pa ako mga 2 to 3 months dito sa Hong Kong. Siguro yun yung time na ipoproseso na nila yung political asylum at slowly mag-transfer na sila sa China. Sabi niya, kung tatagal pa ako dito mga 3 months, may mabubuntis pa sa inyo mga OFW sa akin. Ganon. May mabubuntis pa. May mabubuntis pa ako ng OFW dito. So, di ba? Sabi ni Pani TV, invento. Sandali, tingnan natin. Tingnan natin yung sinabi niya, kung sana makita natin. Nako, Sir Bad. Ganyan talaga mga garapata. Kapag hindi nila gusto yung naririnig, sasabihin nila fake news. Okay, andito. Nako, yan na. Diba, Adictos? Baka makapiright tayo, i-call lang natin, i-play lang natin. Sige. Philippine Vice President Sara Duterte admits she's reluctant to endorse any candidate after her political... Wag na. Huwag na natin patulan yung mga Dutertards. Basta kayo na bahala mag-Google. Sinabi niya yan sa Japan at nakita naman sa Hong Kong. At nakita naman natin nung campaign period yung
sa harap ng mga tao, hinahalikan niya yung mga babae. Tama. So, yun na yun. Kumbaga, like attracts like. Kumbaga, ganito ang pag-iisip ni Sujiki, dinidepensahan niya si Duterte kasi siya rin, dinidepensahan rin niya yung mga rapist na Japanese soldiers nung World War II. So, kaya like attracts like. Kumbaga, manyakis attracts fellow manyakis. So, ganito ang kaya walang kredibilidad. Walang kredibilidad itong si Shunichi Fujiki. At i-share nyo ito. I-share nyo ito. I-like nyo itong vlog. I-share nyo itong vlog. Para kasi ngayon pinapakalat nila yung speech nito. So hindi ito, wag nyo isipin na yung depensa niya kay Duterte. Isipin nyo lang na konsentidor ito. Yung mga manyakis na Hapon during World War II. Yun lang isipin nyo at mawala na, masisira na lahat ng kredibilidad niyan. Wala naman. Small person naman yan. Hindi nga yan membro ng Japanese Parliament. Hindi nga yan mayor or leader ba sa anong lugar dyan. Researcher lang sa isang NGO. Kaso lang yun na dahil sa controversial na advocacy nila, na advokasya na sila yung tinatawag nila na denialist na dinideny na may comfort women, dinideny na Japan ang may gawa or nag-start kasama ng Germany at Italy ng World War II. Sila yun. At sila yun na gusto armahan ulit yung Japan para manakop ulit ang buong mundo. Yun. So, yan. Yan na ang expose natin sa tulad na sa totoong background nitong hero daw ng mga DDS Hero. na si Shunichi Fujiki Aray ko po. ng Japan. So yan lang muna. Hanggang dyan lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good happy Easter to all. Happy Good Easter. Sunday to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Thank you. Alright, Mabsat. Yan po ang ating mga subtopics for today. Lunch break na po muna tayo. Pero syempre, bago tayo mag-lunch break, Mabsat, nako po, may premiere si Maestro. No? Sinet ko na po. Adictus! Grabe talaga si Badoy, no, ma? Ito po ang topic natin last. Hindi pala topic, premiere, Mabsat, no?